Habang sumisikat ang araw, agad silang nakarating sa baybayin at tinala siya ni Gaspard sa tubig. Ang dalawang halik at Gaspard sa wakas ay pinakawalan siya. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lalaki na nagngangalang Gaspard Snowroller na naglalakad sa mga kalye ng Paris. Dumating lamang siya sa oras habang inanunsyo ng kanyang ama ang kanyang kilos na gumanap sa entablado ng bangko ng Flower Burger. Kumakanta si Gaspard kasama ang Barbrettes bilang kanyang backup. Dumating si Richard at ay mainit na binabati ng mga kawani dahil siya ay isang madalas na bisita. Ang ilang mga dalo ay nagpalakpakan, ang mga aawit para sa kanilang pagganap at umalis si Richard pagkatapos maligaya na humhumaling sa kanta. Sa pag-alis niya, naririnig niya ang isang malambing na tinig at enchanted sa pamamagitan nito. Pumasok siya sa ilog, naghahanap ng lovestruck habang hinahanap niya ang tinig sa malalim na tubig. Samantala sa bangka, binigyan siya ng ama ni Gaspard ng kanyang bahagi ng pera na nakuha nila noong gabing iyon. Nagbiro si Gaspard na ito ay kasing dami ng nailigtas niya sa kanyang piggy bank noong siya ay mas bata. Inihayag ng ama ni Gaspard na mayroon siyang isa pang alok para sa bar dahil hindi ginagawa ang negosyo. Mabuti, ngunit mas pinipili ni Gaspard na magbenta ng ibang bagay maliban sa bar. Dahil nakadikit siya sa lahat ng bagay sa ito, sinasabi niya na napakaraming mga alaala na nais niyang panatilihin. Mga dahon ng Gaspard upang umuwi at naririnig ang malambing na tinig na iyon. Ngunit kakaiba, hindi ito nakakaakit sa kanya tulad ng tao dati. Sinubukan ni Gaspard na mabilis na ipasok ang kanyang apartment, ngunit pinati ng kanyang kapitbahay na si Rosie. Pinapanood siya sa pamamagitan ng people. Si Rosie, isang mabuting kaibigan ng ina ni Gaspard. Nais din maging masaya si Gaspard dahil matagal na siyang nalulungkot at nag-isa. Hinikayat siya ni Rosie na makahanap ng kasintahan dahil palagi siyang nag-iisa. Ngunit ang kanyang pusa, si Johnny Cash, ay ang nag-isang naghihintay sa kanya sa bahay. Ang kanyang bahay ay pinuno ng iba't ibang mga laruan at trinket na siya nakolekta. Itinataguyod ni Gaspard ang karamihan sa kanyang oras sa huling memorya ng kanyang ina, isang libro na tinatawag na Dreamers. Natulog si Gaspard sa tabi ni Johnny Cash habang naglalaro ang isang kanta ng Barbrettes. Kalaunan ng gabing iyon, ang isang matandang pang-ingis sa tabi ng ilog ay naririnig muli ang mahiwagang tune. Pagkatapos ay pumasok siya sa ilog, kasunod ng melodic na tinig sa malalim na tubig. Habang nagagahan si Gaspard kasama ang kanyang pusa sa susunod na umaga, dalawang lalaki ang naghahatid ng booth ng boses mula sa bar. Napagtanto niya na ang kanyang ama ay nagbebenta ng lugar, kaya't siya ay lumakad papunta sa bar sa kanya. Mga skate. Nagtalo siya sa kanyang ama tungkol sa kanyang desisyon na sinasabi na ang kanyang ina ay lalaban upang mapanatili ang lugar. Ngunit ang kanyang ama ay walang pagpipilian at galit na iniwan ni Gaspard ang lugar. Bilang siya, wander sa tabi ng ilog, nakikita ni Gaspard ang isang sirena na walang malay sa ilog ng ilog. Sa una siya, naniniwala na ang batang babae ay nakasuot ng kasuutan, kaya dinala niya ito sa kanyang mga bisig at sinubukan ang pag-ulan ng taxi. Ang mga driver ng taxi ay hindi makakatulong sa kanya, iniisip na lasing sila. Pagkatapos, huminto siya ng isang tricycle at mga kalakalan, ang driver ng kanyang sasakyan para sa kanyang mga roller skate. Samantala sa isang ospital, Dr. Melaina at Dr. nagkita si Victor sa labas at naghalik sila habang sinabi sa kanya na baka mabuntis siya sa kanyang anak. Ang dalawa, masaya na tamasahin ng sandali habang sumasayaw sila, ngunit nagambala sila kapag si Melaina ay nakakakuha ng isang tawag para sa kaso ng pasyente at hiniling niya sa kanya na manatili doon dahil hindi siya mawawala. Maya-maya pa, dumating si Gaspard at pumasok sa ospital upang tumawag ng tulong, iniwan ng sirena sa tricycle, sa labas. Ngunit kung wala ang isang medical na card na siguro, hindi nila ito matulungan. Kasabay nito, lumapit si Victor sa tricycle at nakikita ang walang malay na sirena. Nagising ang mermaid at nagsisimulang kumanta ng malambing at si Victor ay pinasok sa kanya. Bigla nakaramdam siya ng sakit sa ang kanyang dibdib at nagpa siya na pumasok sa loob ng ospital. Pumalik si Gaspard sa tricycle, hindi sinasadya. Iniwan ang libro ng kanyang ina sa counter. Habang nag-drive si Gaspard sa ospital, hindi niya sinasadyang iniwan ang asol na dugo ng mermaid at ilang mga kaliskis mula sa kanyang buntot. Mabilis na lumala ang kalusugan ni Victor at nang makita siya ni Melaina, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa sirena. Sa labas bago bumagsak na walang malay, agad siyang dinala sa emergency ward. Nang maglaon, dumating si Gaspard sa bahay kasama ang sirena sa kanyang balikat at nakita ito ni Rosie sa pamamagitan niya. Peephole. Dinadala siya ni Gaspard sa banyo at inilagay siya sa isang bathtub. Naglagay siya ng shirt sa kanya at nagising ang mermaid at nagsimulang kumanta ng kanyang tono. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa Gaspard kaya pumunta siya sa kusina upang maghanda ng makakain. Pagkaraan, bumalik si Gaspard sa sirena at tinatrato ang kanyang sugat sa buntot. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Lula at natigilan siya upang matuklasan na kaya niya magsalita. Ipinaliwanag ni Lula na mamamatay siya kung hindi siya bumalik sa dagat sa loob ng 2 sunrises. Nangako si Gaspard na dalhin siya sa dagat sa sandaling gumaling siya. Nang gabing iyon, namatay si Victor habang kinakanta ang himig ng mermaid at hindi magawa ni Melaina anumang makakatulong. Ang mga ulat ng autopsy sa Victor ay nagpapakita ng isang makabuluhang nadagdagan na halaga ng nitrogen at ang ilang mga gas ay kahawig ng mga gas ng dagat sa kanyang katawan. Nang sumunod na araw, habang natutulog si Lula, sa ilalim ng tubig, nagising siya sa isang pagkabigla upang kahanap ng buhay na si Gaspard. Samantala, tumatagal si Melaina ang pagsubok sa pagbubuntis at sumabog sa luha kapag nakikita niya ang positibo. Lumitaw si Victor sa likuran niya, pagyakap sa kanila, ngunit sa lalong madaling panahon napagtanto niya na ito lamang ang kanyang imahinasyon. Sinasabi ni Lula kay Gaspard na ang mga kalalakihan, karaniwang namatay kapag naririnig nila ang kanyang tinig dahil mahal nila siya ng labis na ang kanilang mga puso. Sumabog. Hindi siya sineseryoso ni Gaspard na inaangkin na ang kanyang puso ay sumabog ng maraming beses. Matagal na, kaya hindi na niya mahalin. Gayunpaman, binabalaan siya ni Lula na ang kanyang puso ay magpakailanman. Nasira sa oras na ito. Si Gaspard ay hindi nakinig sa kanya at nagdadala ng isang maliit na TV sa banyo. Naglalaro ng pelikula tungkol sa isang sirena. Sa ospital, sinisiyasat ni Melaina ang sanhi ng pagkamatay ni Victor.
Nalaman niya mula sa pagtanggap na ang isang tao ay nag-iwan ng isang kakaibang libro pagkatapos umalis sa ospital. Samantala, lumabas si Gaspard upang makuha ang libro ng kanyang ina. Kapag sa labas, binabati ni Rosie, siya para sa wakas na nagdadala ng isang babae sa bahay, ngunit inaangkin niya na siya ay isang kaibigan lamang at umalis sa isang pagmamadali. Sa labas ng ospital, natagpuan ni Melina ang asul na dugo at mga kaliskis sa kalsada. Pangalawa, si Gaspard dumating sa tricycle. Pumasok siya sa ospital at nagtanong tungkol sa kanyang libro, ngunit ang mga tauhan ay nagtanong lamang para sa kanyang card sa siguro sa kalusugan. Pumasok si Rosie sa apartment ni Gaspard upang matugunan si Lula at mga pagkakamali para sa kasintahan ni Gaspard. Sa palagay ni Rosie na siya ay isang mang-aawit, alam na umaangkop siya sa uri ni Gaspard. Sinasabi ni Rosie kay Lula tungkol sa maalamat na Barbe Burger Bar. Nilikha ng kanyang lola ang bar noong 1940s, at ang mga taong nais magsaya at mahulog sa pag-ibig ay magkikita doon kahit nasa panahon ng digmaan. Namatay ang ina ni Gaspard noong bata pa siya, iniwan siya kasama ang libro ng kanyang ina. Bumalik si Rosie sa kanyang apartment, ngunit nakalimutan ang kanyang sigarilyo. Dahil sa pag-usisa, sinubukan ni Lula na kumuha ng isang puff, ngunit itinapon. Ito sa sahig na nagdulot ng apoy. Samantala, sinisiyasat ni Melina ang asul na dugo na siya. Natagpuan at natuklasan ito ay mula sa isang nilalang na dapat mula sa malalim na dagat. Nang maglaon ang kanyang katulong. Nagbibigay sa kanya ng isang artikulo sa pahayagan tungkol sa isang sirena sa Paris. Kalaunan, si Gaspard ay tumatanggap ng isang tawag sa telepono. Sa pag-alam sa kanya na ang kanyang bahay ay nasusunog at mabilis siyang nagmagneho sa bahay. Sa kabutihang palad, ang mga bumbero dumating kanina at pinatay ang apoy. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay enchanted na melody ni Lula. Nawala ng isip sa mahika nito. Dumating si Gaspard sa apartment at pinapayuhan siya ng bombero na huwag. Usok sa bahay, ipinakita sa kanya ang kaso ng sigarilyo. Pumunta si Gaspard sa banyo, ngunit nangangailangan ng tulong. Paghahanap ng Lula sa tube. Sa kalaunan ay nakita niya siya sa ilalim ng kanyang kama. Natakot. Hindi nagagalit si Gaspard. Sa kanya, alam na ito ay dapat na mga sigarilyo ni Rosie. Dinadala ni Gaspard si Lula sa Rosie's tube upang panoorin siya habang bumalik siya sa apartment. Bumalik siya kay Lula at agad siyang humingi ng tawad. Nagpasya si Gaspard na ibalik siya sa tubig. Bago sila maghiwalay ng mga paraan, tinanong niya siya kung ano siya nais gawin bago umalis. Humiling si Lula ng ilang ista sa Paris at hiniling sa kanya na kantahin ang isang kanta. Nangako si Gaspard na makakuha ng ilang mga ista, ngunit unang kumakanta sa kanya ng isang maliit na kanta. Humanga siya sa kanya. Nakakatawang tinig at nagmumungkahi na gumawa ng isang tala sa kanya. Dinala siya ni Gaspard sa Boses Graph booth at naitala nila ang kanilang unang kanta. Enchanted sa kanya, sinubukan ni Gaspard na halikan siya, ngunit hinila niya, balik. Samantala, ang bumbero ay namatay sa ospital at pinag-uusapan ng tungkol sa kaakit-akit na tinig ni Lula. Napagtanto ni Melina na namatay ang kanyang kasintahan sa parehong paraan at sinisikap na makakuha ng impormasyon mula sa fireman. Galit si Melina at nanumpa na hanapin ang sirena at lutuin siya para sa hapunan. Kasabay nito, hiniling ni Gaspard kay Lula na gumugol ng isang gabi sa bar na nangangako na ibabalik siya sa tubig. Sa hating gabi, nais niyang ipakita sa kanya kung paano nasisiyahan ng tao sa buhay at tinatanggap niya. Kumuha sila. Handa at si Rosie ay nakakakuha ng gamit para kay Lula. Masaya silang nagmamaneho papunta sa bar sa tricycle. Ang partido ay nasa buong kalagayan sa bar at tinatanggap ng ama ni Gaspard ang dalawang lovebird. Pagkakamali ng Lula para sa isang may kapansanan na batang babae. Ang ama ni Gaspard ay naglalabas ng isang pinyata na hugis puso at habang pinindot ito ni Gaspard, lumabas ang mga petals ng rosas na nagpapahiwatig na si Lula ay may mabuting puso. Inihayag sa kanya ni Lula na siya lamang ang nakaligtas sa kanyang uri habang pinatay siya ng isang pangkat ng mga marino. Ina. Si Lula ay naghiganti sa pamagitan ng pagpatay sa sinumang lumapit sa kanya. Pagtatatapat niya, napumatay siya ng 43 mga mandaragat, ngunit nagbibiro si Gaspard tungkol dito na nagsasabing napetsahan siya, 43 iba't ibang kababaihan. Nang maglaon, ang ama ni Gaspard ay naglalaro ng kanilang kanta at sumayaw sila ng romantiko. Hindi alam sa kanila, sumali si Melina sa pagdiriwang matapos na hindi sinasadyang sabihin ang password sa waitress sa tulong ng libro ni Gaspard. Sa sandaling iyon, umalis sina Lula at Gaspard, gumala-gala sa paligid ng lungsod. Dinadala siya ni Gaspard upang makita ang maliwanag na Eiffel Tower at dahan-dahang bumagsak. Sa pag-ibig sa kanya nang hindi napagtanto ito. Pagkatapos, dinala niya siya sa isang pampublikong aquarium kung saan si Lula lumalangoy kasama ang mga isda at inaanyayahan si Gaspard na sumali sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, sumakit ang puso niya habang siya umibig sa kanya. Sinubukan ni Lula na tulungan siyang huminga, ngunit hindi siya namamalayan. Kinabukasan, malungkot si Gaspard habang ipinangako niyang pakawalan si Lula. Pagdating nila sa ilog, hiniling sa kanya ni Gaspard na manatili sa kanya na nangangako na dalhin siya sa lahat ng mga karagatan sa mundo at palaging maging malapit sa kanya kahit na kailangan niya mag-scuba dive. Hindi sigurado si Lula dahil masyadong peligro. Nagpasya si Gaspard na gumawa ng isang huling sorpresa para sa kanya bago pa siya umalis. Ipinakita niya sa kanya ang isang pagganap na naimbento ng kanyang ina. Nagtatapos ang palabas at hiniling sa kanya ni Lula na dalhin ang kanyang sariwang isda, mga dahon ng Gaspard. Upang makuha ito at inalis siya ni Rosie. Nagsisimulang umiyak si Lula at ang kanyang luha ay nagiging purong perlas. Hinihiling ni Lula kay Rosie na ilayo siya, ngunit hindi maintindihan kung bakit tulad ng hindi pa naging ganito si Gaspard. Masaya sa huling ilang taon. Ipinaliwanag ni Lula na mamamatay siya kung mananatili na siya. Bumalik si Gaspard kasama ang mga isda at bulaklak, ngunit nakikita na nakabukas ang pintuan ng apartment ni Rosie. Napagtanto, may nangyari. Natagpuan niya si Melina at ang kanyang katulong na sinusuri ang bathtub sa loob ng kanyang banyo sa apartment. Si Gaspard ay sumabog sa galit at nagtanong kung nasaan si Lula. Siya ay nahuhulog ng walang malay mula sa malubhang sakit ng puso. Kumuha sila ng Gaspard at Lula sa ospital. Naapektuhan na ngayon ang mga kapangyarihan ni Lula. Gaspard. Nagising si Lula at humihingi ng Gaspard, ngunit sinabi sa kanya ni Melina na mamamatay siya tulad ng lahat sa kanya. Nang maglaon, ginulo ni Rosie si Melina, nakakagising na Gaspard, at kinuha nila si Lula upang dalhin siya. Sa labas,
Napagtanto ni Melina ang panlilinlang at naubusan ng ospital, ngunit huli na, tulad ng mga ito, naiwan na. Tinanong ni Melina kay Rosie kung saan sila pupunta, na sinasabi na si Gaspard ay maaring mamatay sa anuman. Sandali. Inaangkin ni Rosie na pupunta sila sa ilog malapit sa bar. Dumating si Melina sa ilog, ngunit hindi pa nakatanggap ng isang tawag mula sa kanyang katulong na nagpapaalam sa kanya ng lokasyon ni Gaspard. Sa kanilang tumakas, inihayag ni Lula na nagmamahal siya kay Gaspard, ngunit hindi siya tumugon habang sinusubukan niya. Kumbinsihin ang kanyang sarili na hindi niya ito mahal. Habang sumisikat ang araw, agad silang nakarating sa baybayin at tinala siya ni Gaspard sa tubig. Ang dalawang halik at Gaspard sa wakas ay pinakawalan siya. Nakatingin sa kanya si Lula, alam na siya ay mamatay at lumangoy palayo. Di nagtagal, dumating si Melina at nakikita si Gaspard na namamatay sa baybayin. Sinusuri niya ang kanyang pulso at nakita si Victor at Gaspard na tinanong siya, iligtas mo siya. Pagkaraan ng ilang araw, si Gaspard ay tumatatanggap ng isang tawag mula sa katulong ni Melina na nagbabalik kay Lula. Perlas sa kanya. Nagtatapos ang pelikula habang binibili ni Gaspard ang Flower Burger Bar at isang bangka na may perlas. Upang ipagpatuloy ang kanyang buhay sa buong dagat, umaasa na makahanap muli si Lula. Salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito upang matulungan ang channel. Magandang araw. Ikaw?